And open your Bibles. And Matthew chapter 4, verse 17 to 21. Kung to ako sa Manila, I always say, nga ang unang pinulungan sa Pilipinas, Bisaya, Cebuano, no? Open your Bibles nga naman kay kung ang mga kung musulti ta og tricycle, pag abot sa Manila tricycle, no? Usbo nila ba may kag angle, dato angle, di ba? Sila angle. Pero Bible, di nila mausab, di nila pwede ingong Bible. Kay ang pulong sa Ginoo dili mausab. No? So salamat mo nga Bisaya, Cebuano mo. So Matthew chapter 4 verse 17 to 25. Okay, so ako na lang mubasa. Ako lang tanawan ninyo diha sa inyong gitindugan. Matthew 4 verse 17. From the time Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." And Jesus walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net unto the sea, for they were fishers. And he said unto them, "Follow me, and I will make you fishers of men." And they straightway left their nets and followed him. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and called them. And they immediately left the ship, and the father followed him. And Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogue, preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had palsy, and he healed them. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, once more, Lord, na ikaw nagadala ka namo dinhi ning balay tigumanan. Lord, without your help, without your grace and mercy, Lord, we cannot serve you. Dili mi mahimo magmadaogon, Ginoo. Lord, I pray that your grace and your mercy mag-abound sa imong mga katawhan, Lord, even this morning, O God. Lord, help me. I ask the Holy Spirit to pull me, and Lord, I pray, Lord, nga puno na ko sa balang nga Espiritu Santo o imong imong abrihan ang among mga hunahunaw kasing-kasing sa pagdawat sa imong pulong. Lord, ayaw itugot, Ginoo, nga dulay mga pulong nga ako malitok nga dili maka-edify sa imong mga katawhan. Lord, I pray kung doon ay wa ma-save, wa pa kasiguro sa kinabuhing dayon nga ilang kalag mo adto sa langit. Lord, I pray that the Holy Spirit will convict their hearts nga di sila magawas ning balay tigumanan, nga di nila madawat kang Ginoo nga ilang maluluwas. In Jesus' name I pray, amen. Thank you. Please be seated. Now, si Jesus Christ, He went this niadto siya, no, sa nining lugar nga iyang pag-aadtuan. He went these people to make them a disciples. Ato siya sa mga Galilee o bisag asa siya nga mga lugar. Ang iyang tuyo dito is to preach the gospel. Not only that, is also is to disciple sa mga tao nga diin iyan ang nawalihan sa mayong balita. Now my heart and my desire nga kitang tanan, no, dinhi sa church nga dugay na naluwas, do not I desire to disciple new believers in the church. Nga do natin mga tao dinhi nga bago pa naluwas, nga do natin desire nga ato silang maampuan, ato silang matabangan, anon sila atong ma-disciple. Now, the message this morning, Jesus' call of discipleship. Gitawag ta sa Ginoo nga mag-disciple ta sa ubang tao.
Because Jesus Christ, when we study the scripture, He mentioned the people nga iyang gidisciple, iyang gitawag. Aron iyang himuon nga mangingisda og tao. Now, Jesus called us to disciple other believers. Because siya, follow me. Now, following, it means you're making yourself following to Jesus Christ. Nagpasabot niya na you're making yourself a discipler. So, you cannot follow the Lord Jesus Christ that, kanang magbasa ka lang Bible. No, that's good. There's nothing wrong with that. Now, Christian, we need to grow. You need to study the scripture. You need to read the Bible. And you come to the church every Sunday. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, dili lang mao ka na. God wants you to grow. Dili gusto lang sa Ginoo, you sit down and you listen. Mga igsoon sa Ginoo, God wants you to open your mouth and help others, believers. Now, Jesus commanded us to follow His step, to disciple other believers. Kamo nga dugay nga na-save, salamat ko sa Ginoo nga nakapadayon kamo. Praise God. No, and nalipay ko ni ana, makita ninyo ang uban akong ingnon nga kani nga church since in the beginning. Naana na si Kuan. Naana na ko, salamat ko akong dito sa office ko si Jolly pangutan-an na. Ivy kay since in the beginning. Naana na siya diri sa church. Pag sugod yun, the first Sunday sila ni Ondo. So, salamat ko sa Ginoo. And some of you, after 3 years, naana mo sa church. So, but God wants you to be, to follow the Lord. To disciple others. Dapat, dili na lang kita mo ay some Christian dili dai dugay usay dili sila mo simba kay wala man ko gibisitahe. No need na nga adunay mo bisita nimo. Ikaw na mo mudasig sa uban. Amen. We need to grow because mao nay gusto sa Ginoo nga mo sunod taniya. Ang pagsunod sa Ginoo, it means you making yourself a discipler to other and help other believers. Salamat sa mga Kristohanon nga doon na mo'y giimbita diri sa church. It means you grown up. Salamat ko sa mga Kristohanon nga doon ay mga Bible study. Praise the Lord. Salamat ko sa mga Kristohanon nga nagtudlo sa mga bata. Abi na ako gamay ra ang nagtudlo sa mga bata. Salamat ko ninyo. Gagahan kayo migapon. Basta ang amo gong, dito sa Friday ang amo gong bihon. Tinaghana ay. Naurot mo ang bihon? Pero salamat ko sa Ginoo sa mga Kristohanon, mga members sa among church, you're doing something for God. Number one, we are called to follow someone. We are called, gitawag ta sa pagsunod sa uban. Luke 5:27, and after these things, he went forth and saw a publican named Levi sitting at the seat of the custom, and he said unto him, Jesus said, follow me. Nagtrabaho sa bayar ni, and Jesus called us to follow Him. Jesus called Levi to follow Him. Jesus called every believer to follow Him. Ang imong pag-faithful og simba, maoy pagsunod sa Diyos. Every Sunday. But maigsoon ko sa Ginoo, don't stop that. Okay na kani. No. God wants you to progress ang imong pagsunod sa Ginoo. No, sa una, di pa kay ka faithful magsimba, karon faithful na ka. Amen. Praise the Lord. And God wants you to use you more. And more. Dapat mangigsoon ko sa Ginoo nga doon na tayo desire, nga doon na tayo madala diya sa tiilan sa Ginoo. Now, ang imong pag-follow up sa mga bagong Kristohanon, maunay one way that you are progressing sa imong pagsunod sa Ginoo. Whether you are good or bad, somebody is following you. Now, Christian, remember this. Whether you are doing good or bad, something is following you. Doon ay may influence niya na. Kagapon, doon ako i-counselan, ako sa ngingnan, kung undang-undang ka mag-appeal og choir, maybe wala ni mo gisulti na, but some people, you teach them nga, okay ra mag-undang-undang og appeal og choir. Okay ra nga di mag-faithful. Now, faithfulness, dapat consistent ta. Dili, kapoy karon ugma na. No, ang Ginoo dili sa mag-reward siya nato if we are serving Him, dili
dili faithful ang atong pag-alagad sa Ginoo. Amen? God wants us to be faithful and He calls us to disciple other, to follow Him. Now, kung tabian ka, doon na sa mga tao nga mahimong tabian, nga makaawat ni mo, musugot kag dili. Because that's the law of influence. Maginikanan, kung dili ta magtarong sa atong pagsimba, masunod sa atong mga anak. If you are not faithful to the Lord, some of your children also will follow you. And then, yung kadunganong ingon ana imong kinabuhi. Because nakita nila nga you are not also faithful to the Lord. Okay? So, kung mag-faithful ka og simba, doon ang mga tao sa ma-influence sa imong kinabuhi. Doon akong gipangutana ko, nganong faithful kay ka magsimba? Dito pa ko sa Cagayan, ingon siya, Brad, ang ako magong lula o lulo nga akong gipuy-an, wala gi ko nakakita nila nga muundang og simba. Salamat sa Ginoo. By doing that, somebody is following you. No? Musugot ka og sa dili. If you are not following Jesus, you are following other God. If you are not following the Lord Jesus Christ, kung di ka musunod, dili nimo di ka magtarong og simba, no, pastor, dili lang ko magkuan lang ko, ingon-ani ra ko. I don't want to follow the Lord, basta luwas na ko. Yes. Kaya pagpangalagad sa Ginoo, di man na mo'y inungdan nga makaadto ka sa langit. But I will tell you this, if you are not following Jesus Christ, you are following other God. And we know, if not God ang imong gisunod, it's the devil ang imong gisunod. So there's no option. Whether mag-eleksyon sa imong kinabuhi, either you follow the Lord or you follow Satan. And if you're not following the Lord, kakapoy man ang sunod sa Ginoo. No, Jesus Christ said, His yoke is easy. Some Christian nagunahon na nga, kapoy man ang mag-faithful. No, you are wrong. Mas kapoy kung magpalayo ka sa Ginoo. And your life mahimong miserable. And in the end of your life, dili gud maayo. Some people makuan sa nimo, maybe your children, imong mga parente, ang surrounding nimo, ang imong kinabuhi dili mahimong blessing nila. You remember this? We are called to follow someone. Musugot ka sa dili, whether you are good or bad. You're doing good. Now some people also, they're doing good because of your life. Number 2, we are called to share something. Ang pag-disciple is to share your lives to somebody, to follow you as you follow Christ. Apostle Paul said, be followers of me, even as I also am to Christ. Ang atong gisunod, ang alagad sa Diyos, ang pastor, basta ang pastor nagsunod sa Ginoo. Amen? But if the pastor will teach you something that not in the Bible, you must not follow him. Right? Kay karon, bisan sa mga baptist, daghan na kayong mga kuan. Ako makitaan diya sa wali nga dapat ang pastor, dapat inyong siguro na lang pastor. Now, pastor is not dili sa Ginoo sa church. Many times I preach this hard in this church, in this pulpit. Dapat kami mag-una. Aron kamo musul. Kung kami naliko na ayaw mig sunda, ang Ginoo mo sunda. Amen? Kumingon ako ninyo, lahi nang akong gisulti, no, don't follow me. Every Christian must involved in soul winning and discipleship to care for a new believers. In Matthew 4:17, from the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Discipleship is sharing the word of God, preaching the word of God to other people. In Acts 8:35, Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Si Philip went down to the desert to explain the scripture to the eunuch. And he explained about the gospel. Dagang mga tao karon na kinahanglan sila nga ato silang i-disciple kay wa sila mo-grow o wa pagid sila really nakasabot sa kaluwasan. They need somebody to explain them like the eunuch. O niya to si Philip, no,
og sa diha nga ni-explain si Philip in Acts 8:35, and Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. Now, daghang mga tao karon nagbasa sa Biblia pero wala pa gihapon ma-save. They need somebody who help him explaining them the scripture. No? So, dunay nagsimba sa atong church nga ako sa gika-istorya, 1 year na siya, dugay na kayong sinimba niya. Pero sidang ako sa ipungutan na wa pag-isa kasiguro sa kaluwasan. You need to help them. Di na madala sa ato lang mga church staff, sa ato lang mga Bible student, o kanako, maigsoon ko sige no, all of us, we need to take part the responsibility of discipling other believers. Amen? Sa pastor, luwas na bitaw na siya. No, you need to study the Bible. Na maigsoon ko sa Ginoo, dapat atong tunan ng Biblia para dili ta mailad sa mga tao. Para di ta mailad sa sayop nga doktrina. Salamat ko ninyo sa inyong pagrespeto kanako. Respecting a pastor is the naghatag na siya blessing sa inyong kinabuhi. But Apostle Paul said, "Follow me as I follow Christ." No? Usahay, di ata masayop usahay nga kung tanaw nato nga murag pastor ni o kuan ni, so maayo ni. No, you need to study the scripture, the Bible. Kitang mga Kristohanon dapat magtuon na kita. Pagtuon sa Biblia aron kabaluta what is right and what is wrong, and then you know how to disciple. Na mga Kristohanon, we are dugay na kanini nga church. And then, puno lang yapon sa bisyo ang imong kinabuhi. Maybe you are not saved. Amen? Now, kung abot na ko dito sa langit, pangitaon tagin mo. Kung wa mo dito na impirno mo, wa nang ikuysaan ninyo. But I always preach this. If your life, there's no evidence that you are saved, maybe you are not saved. Because the Bible says, siya nga naanan ni Kristo, bago ng binuhat. If there's no conviction that every Sunday, wala okay ra nimo wa ka sa simbahan, maybe you are not saved. Because if you have the Holy Spirit mag-convict sa imong kasing-kasing. Amen? Sino ka na mahubog lang gihapon ka mo? Young people, abi ninyo kanay si pastor, intelligence ni. Kay mangutana ko sa uban, kumusta man na si Kuan, mahubog ya pa na pastor. Kumusta? Young people, maghubog-hubog mo. Naunsa. Pasalamat, blessing kay mo, naluwas mo, young people pa mo. All the blessing mas kay naluwas mo, bata ang uban. Isang mayuntag, naluwas ko, bata pa ko. Pero ang imong advantage, wali-wala. Maybe you are not saved, repent. And accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And Lord, please save me. And put your trust on the Lord Jesus Christ. Aron mausab ang imong kinabuhi. In Acts chapter 8, verse 35, and Philip opened his mouth and began the same scripture and preached unto him Jesus. Ayang giwali si Jesus. Tangan ng mga tao karon, ang ilang gipadako sa ilang kaugalingon, ang ngalan sa pastor, ang simbahan. No, we need to preach Jesus. Amen? Mao na atong iwali si Jesus Christ. Ang atong iwali, dili atong kaugalingon, dili ang atong simbahan. It is Jesus Christ who can save them. Atong ipataas si Jesus Christ. Atong ipataas sa atong church si Jesus Christ. Dili ang atong church. Ang atong itudlo, mao si Jesus Christ. Ang atong sundon, mao si Jesus Christ. Ang atong sundon na to ang tao kung siya nagsunod ni Christ. That's what Apostle Paul, follow me as I followed Christ. Ang atong goal sa atong discipleship na ilang unahon si Kristo sa ilang kinabuhi. Christian, unaha si Kristo sa inyong kinabuhi. Unaha si Kristo that every Sunday, Lord, ikaw may akong unahon. That's, Lord, and sa diyang giuna na naman Jesus Christ, it's other to do the same. That every Sunday you are in the church,
That every time na doon ay opportunity that you can serve God, you're willing to do something for God. And I will tell you this, you have a blessed life and you have a blessed family. And surrounding you, they also follow the Lord Jesus Christ because na-influence sa imong kinabuhi. Now, what if, kung wa ka magtarong sa imong kinabuhing Kristohanon, palahubog lang yapon ka, magsyabo lang yapon ka, nagana ra bang syabo karon? What if? May bawang kasi imong family, may bawang kasi imong amigo, don't, ayaw pagingon. Pastor, I concerned them nga maluwas sila. No, you are not. You need to repent and ask the Lord, Lord, please help me. Lord, help me. Natagay kong kadaugan, Ginoo, na kining maong mga butang, di na ko pa himuon, Ginoo, kay gusto ko. Nga, ang mga tao, magamit ko, ma-influence ko sa maayo nga influence, dili sa sayop nga influence. Number 3. Last, we are called to love someone. Una, we are called to follow someone. Number 2, we are called to share something. Share your life to others. Ang atong kinabuhi, dili na ito ni himuon nga kung mawagtang sa kalibutan, murag wala lang, no? I'm praying that God will, this life, bisag wala na ko, people will remember me by the grace of God. And the desire to serve the Lord, to follow the Lord, to give, to support the ministry. And how about your life kung mamatay ka? Kung sa may madunduman sa mga tao nimo. Ilang madunduman nga kumuadto ka sa inyo ha, nakay kwarta, abre ni kag beer. Dayon mag-ihaw kag iro, abag kamngilan niya na eh. Ang aison ko sa Ginoo, duol sa Ginoo, Lord, help me. Nga ako ni makuha, Ginoo, mahimo kong blessing sa uban. Okay, we are called to love someone in Matthew chapter 4, verse 23 to 25. And Jesus went about all Galilee, teaching their synagogue, preaching the gospel of the kingdom, healing all manner of sickness and manner of diseases among the people. And his fame were throughout all Syria, throughout all sick people, and were taken with divers diseases, torment, and were possessed with the devil, and those which were lunatic, and those that had palsy, and healed them, and followed the great multitude of the people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and all beyond Jordan. Rabi si Jesus Christ. Nagwali sa mayong balita, and he discipled the people. Sa diya nga nagwali si Jesus Christ sa mayong balita, wala lang siya magtudlo, but he cares for them. Iyang gitambalan ang mga masakiton ng mga tao. Si Jesus Christ not only teaching them, but he loved and cared for the people. Ang atong mga church staff, ako na silang instructionan nga, I don't know, gisunod pa ba nila karon nga magdala silang tambal. Kung ay nabisitahan nila na kinahalag tambal, pero istrikto naman ko garon. Gilantan, tagaan nilang medicol. No, para makita nila nga, uy, na ako'y tambal sa ilanat, pero karon istrikto naman ko, di ta kahatag og tambal kung way resita. Sa una raman to. Pantapat makitaan sa mga tao nga atong disciple that we will concern them not only their spiritual but also their physical body. Kaning pag-disciple, dili lang ni pagtudlo, kundi dili pagmahal sa mga tao. Amen? You cannot disciple other believers if you don't love them. In Matthew chapter 9, verse 35 to 38, and Jesus went about all the cities of villages, teaching their synagogue, preaching the gospel of the kingdom, and healing sickness and every diseases among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion. So nakita niya mga tao, now si Jesus Christ, he was moved with compassion. Naluoy siya sa mga tao because they fainted and they scattered abroad, and the sheep having no shepherd. Now, maigsoon ko sa Ginoo, ang tao na kinahanglan yun, dunay mutabang niya, mugiya niya. Ako, I consider myself, basta ganing nagit sa kaugalingon ako, makakita ko og negosyante nga wala pa kayo maka-establish, I want to help them. Pero sa akong experience,
Maybe less than 5% ang mutuo sa imong advice. 95% dili gyud mutuo. At sige na lang, basta na ako'y nakita nga nituo, bulahan ang mutuo. Inog ayaw gyud pangutang ka ng 5% interest, nagsugod pa ka, magsigag pangutang, o niya ang imong bayronon sa utang, mura na imong halin, 10,000 na ang interest kada buwan, wala na kay ginansya. Ay, bisa pagtaplan pa na kong utang. Pagsunod buwan, nalubong na po sa utang. Ano man. Pero I concern them. Not only I tell them, sometimes I help them financially. Pero sa akong experience, sige na lang, bahala, gamay ra mo sunod. Basta you concern them and you want to help them. Kamu mga negosyante nga nagsugod pa, kung malubong kay mong utang, ayaw ganyo blima ang Ginoo. Kay ako mong giingnan, you can come to my office, I will advise you. Kung musunod lang mo sa akong advice, simple lagi kayo. Kung gamay taghalin, pero gamay ra sa tagasto, mo asenso kita. Kay kanang pagnegosyo, mauban sa mangutang na kog cellphone nga gwapo, nga naman, kay nagnegosyo naman ko, naunsa. Wapagani kay ginansya, makaginansya lang kagamay, mingon na dayong kag dato na ko, na. Pagsunod bulan, wala na ginansya, puno na po sa utang. Ayaw mo pagsigig pangutang. Amen? Mangutang lang mo kung doon na mo ikapital sa inyong negosyo nga gitarong sa dinyo, dili kay mangutang ka, tapos pagtanaw na ko, ay noon, malipay, pagkagtadaan ko ninyo sa inyong birthday, butang kag tarpulin ako kayo diya, ay imong birthday, yan, nagasto ka 50,000, birthday na po sa imong anak, gasto ka, birthday na po sa imong asawa, gasto ka, o saan mapasinsos negosyo na anak? Ha? Then magsikag expand sa imong negosyo, wapaganing kakaginansya na. Stay. Pero sige na lang, ato, i-disciple lang yapon nato sila. Basig mo tuo na sa sunod, tinuod giingon nimo pastor no? Mangutang lang kita kung doon na tayo ginansya nga dako, kay sayang po, doon ay Kristohanon sa ubang church, ningon siya nako, pastor, nag-istorya ko, how's your business? Ningon ko, okay. Ningon siya nako nga, pastor, wala na nako dawata ang sa mga kuhan kay dugay mo bayad. Ikaw, pila may ginansya? Akong i-compute dako. Ikaw, ayaw balibari. Mangutang lang ka para makakapital ka. Sa bitaw, no? Oh. Pero kung mangutang lang mo kay ipalit nyo motor, inyo na pasingilan gamit, magunis negosyo, gamit, ganahan, di ka magsuroy-suroy. Wala mo ko, pastor, lisod magiging pastor, may nang mag-auto ko, oy, mas maayo pa mag-high ka. Kaya mag-auto ka, niya inutang ni mo. Listen, mag kayo, pastor, kung kuhan ko, kanang gwapo gina mapuno akong tindahan, may lagi gipuno ni mo. So mga igsoon ko sa Ginoo, we are called to love someone. Pero kanang pagsulti na ko ninyo, nahigugma ko na ha? Pagbuot na ni si pastor, walihan man nun mi. Ay, because I love you. Ang akong giampo, sige no, mag-grow mo. Ingon sila, ikaw magod pastor, sige challenge og magnegosyo. Dagana nung nang negosyo, napuno sa utang. Muna magwali na ko karon. Kung wa mo kaginansya, undang mo. Trabaho na lang mo. Amen? Kaya saan ninyo pag ginansya, magsugod pag-aning, wala na. Pag naay mo duol, wah, kuha na yun. Naku na kayo magbayro nun. Mauna nga, napanato silang tabangan. Amen? Kamu mga karaan ng negosyante, please help them. Advise them kung muduol ninyo. Ayaw lang po mo panghulam, ha? Advice lang. Kung pahulamon mo, depende na. Pero maayo yung way hulamanay sa church. Amen? Now, when Jesus saw the multitude, He was moved with compassion. Nahangawa siya. Christian, hinautunta nga mahangawa ta sa mga tao. Dili lang ang ilang kalag nangawa ta, ang tibok nilang pagkatao nga maluoy ta nila who want to help them. Sa pag-iingon ni Ana, ilang ma-feel ang gugma sa Diyos sa atong kinabuhi. Nangangawa sila sa tao, naluoy siya sa tao. Gusto sa Diyos nga doon na tayo kaluoy sa mga tao, pagtabang kanila
spiritually. Discipleship is loving and giving other people. 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 to 8, but we were gentle among you, even as nurse and cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because we were dear unto us. Ingon si Paul, sama kamo sa mga bata, katong iyang mga bag-o nga nadala din sa Ginoo. Nadili lang sa pagwali sa mayong balita. Apan iyang gi-impart ang iyang kalag. Grabe nga pagkaso. Because ye were there unto us. Kay gigugma ta kamo. Now, gisulatan ni Apostol Pablo ang mga Kristohanon sa Tesalonica na siya nagaamuma kanila sama sa gagmay nga mga bata. Because he loved them so much. Ang mga tao na kinahanglan sila nga sa atong pagmahal, aron nga sila mo grow spiritually. But how to love to other disciple? Sa man paghigugma nato ani mga tawhana. Pastor, marag lisod man gyud higugmaon. No? Ask God. And pangayuas sa Ginoo, Lord, tagay ko gugma ning mga tawhana nga kani akong mga ma-disciple na ko sila and be filled with the Holy Spirit. Because love is one of the fruit of the Holy Spirit. Maybe karon indifferent ang imong kasing-kasing sa mga tao. Doon ay diri mga Kristiyano ko siyang ga-advise, well, you need to love that person. Help them. Salamat ko sa Ginoo nga ni-respond siya. So, Pastor, I remember your advice that bisan tong di ko gananing tawhana pero I need to help them. Abi ninyo ang Ginoo mag-bless ninyo niana. Ang Ginoo magpanalangin nimo sa lain nga mga butang sa imong kinabuhi. But Christian ka, Pastor, gahi ko di man ko ganahan, Pastor, kay iya magukong gidaot sa una. I-disciple them nga dili siya mandaot. Amen. When you talk somebody, nga he's talking about other person, nga nabito yung mga tao nga magstorya nga maraman daot, sige. Tangan diri mga young people sa una nga akong makuyog. Tanang young people, si Kuan Pastor, bata, lingog-ngog kayo, pero lisod mapudog akong putlon na ritso ba, kay pasig maupin po na ako, di na musulti ba. Pero kapoy kong paminaw, ko, Brad, iampo lang na sila. Pero kung tanahon sa nako yung kinabuhi, labaw pang badlungon. Magsige pananaw sa uban, pero siya pa di ko, mura pipong tarong ni bataan eh. Kung naaga ni ingon ana, ayaw niyo sakya, bitaw no, maupo na ayaw. Nasayo po diya, sister, Brad, kita man po, makasasala man po ta, ato lang silang iampo. Diba? Amen? Para ma-disciple niya, dili na ko sayop na ito, no? Kaya kay ang gusto man sa Ginoo na mag-inampu ay ta. Amen? In Galatians chapter 5, verse 22, the Bible says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. That's the fruit of the Holy Spirit. Sometimes, sa akong kinabuhi, mas short sag ko sa gugma sa Diyos. I need to pray and kneel down, Lord, please help me. Tagay ko gugma ni mga tawhana. Even those person, that unlovable person, you need God's grace. You need to pray. And when you pray, ang Ginoo maghatag yun ninyo o gugma. Kanang inyong silingan nga kontra ninyo, pag ampo mo sa Ginoo, Lord, imo akong blessing sa among silingan. Lord, naglagot ko ano niya, tagay ko gugma Ginoo. Amen? And God, He will sustain you. And God, He will bless your heart. Nga dinak, tagaan ka gugma. Christian, kung wala tay gugma sa mga tao, we cannot disciple them. Now, ang gusto sa Diyos, nga mamunga na ta. Well, Christian, the happiest Christian in this world, katang mga Kristohanon nga dunay bunga. And I promise ang Ginoo, kung mamunga ka, ug sa imong pangayoon, ihatag sa Ginoo. Your prayers, tubagon sa Ginoo because you have a fruit.
Kanabitawang kahoy nga mamunga, abunuhan man nagdugang aron mamunga. Pero kung di ka mamunga, abunuhan man sad ka. Pero di nagyud ka mamunga, putlon na ka. Wala kay chance i-bless sa Ginoo. Now, Christian, God wants you to have a fruit. Disciple. Following Christ, it means, magsunod ka sa Ginoo, mangabi kag kalag, unya imong disipulon. Nindot kayo, inigsimba ni mo ka na, ako ng bunga, gigamit ko si Ginoo, na-save siya, nagpabaptize siya. Ang akong asawa, nagpasalamat ko sa doon sa desire, nga doon ay magpastor, nga iyang bunga. Kaya sa'yo magsabot may, basta lalaki ha, ako, pagbabae, siya. Inig-testimony, salamat ko ni pastori. Kay ang babae, di man magpastura. Kung siya musulwining sa kong lalaki, kay gusto ko. Amen, that's a good desire. How about you today? You have a desire? Like son ko sa Ginoo, God wants you to have a desire. If you are not saved, gusto sa Ginoo, di ka mo lakaw ning balay tigumanan, nga di nimo madawat si Jesus Christ, nga imong maluluwas. Manindog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pulong. Lord, I ask the Holy Spirit to convict us. Lord, nga ang tanan nga mga Kristohanon, Ginoo, mahimo sila, Lord, dili sa among church, nga mag-desire, nga mubunga sila. Na doon na sila makita, Ginoo, nga mga tao, they are nagpadayon diri sa church, nangalaga dia kanimo, tungod kay ikaw nagamit kanila. Lord, ako nagpray, tabangi kami, Ginoo, na kami mag-desire og mga bunga. Ako nagpray sa Lord, if there's doon ay mga bisita namo karon nga wa pa ma-save, ako nagpray, O God, nga ilang dawaton si Jesus Christ, nga ilang maluluwas. Ilang papuyon si Kristo sa ilang kinabuhi. Nga di sila mulakaw ning balay tigumanan, nga di nila masiguro ang kaluwasan sa ilang kalag. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around while the piano will play very, very, very softly. Para sa among mga bisita karon, maybe doon tayo bisita. Sige na kang simba din o nabautismuhan na ka. Pero deep in your heart, you know that you are not saved. And that's the reason why dili makita si Kristo sa imong kinabuhi. Just think about yourself. Do not think other, ayaw pag-una-una o guban ng mga tao. Just think yourself. Inay mo kagalingon, luwas na gika ako. Naana ka si Kristo sa akong kinabuhi. If not, just call the name of the Lord Jesus Christ. Dawata siya karon, pasudlan sa imong kinabuhi. Maybe this morning, mga pastor, gusto na ko dawaton si Jesus Christ nga ako maluluwas. Gusto na ko pasudlon siya sa akong kinabuhi. Ipataas lang imong tunga kamot, kay mailan, kay mo siyang dawaton na doon na ba? Raise your right hand. I'll call amen. Say one hand. Ano na ba? Now, maybe gusto ni mo dawaton si Kristo, sunodin ni nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Sunodin ni nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon diha sa imong gitindugan. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Huwag mong gidawat si Jesus Christ today, nahimo kang anak sa Diyos, na tao kapag usab. Mga Kristohanon, the message is very simple. Gusto sa Diyos nga musunod ta niya. If you are saved, luwas na ka. Dili na kinahanglan nga, pastor, kinahanglan ko, dugay na ko nga Kristohanon, bago ko mag-disciple ba? No. Basta luwas na ka, God called you to follow Him, to disciple others, believers, to share the gospel. Maybe nag-desire ka nga, mubunga ka. Pastor, I understand the message. Gusto ko nga i-bless ko sa Ginoo. Gusto ko nga mabunga ko sa akong kinabuhi Kristohanon. Will you come and just talk to God? Maybe sa imong kinabuhi, you are lacking of loving other people. Maybe doon na kayo nakaaway. The church, sa gawas, God wants you to come and talk to Him. Lord, give me compassion. Give me love to other believers. Tagay kong compassion sa mga kalag, Ginoo, para makahimo ko sa pagsulti sa maayong balita. Let's come, Christian.
Maybe sa imong kasing-kasing, you don't care about other believers. You need to worry yourself kung wala kay pag-care sa mga unsaved loved ones nimo. You need to worry about yourself. You need to come and just talk to God. Lord, speak to my heart. Lord, I want to be blessed. I want, Lord, ngayon mo ko magamit. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong kaayon, sa imong kaluoy namo. Lord, we know nga ikaw, Ginoo, nag-desire na kami mabunga, mag-disciple. Na mahimo kaming disciple sa uban ng mga tao. Lord, your work is great. Ang among kinabuhi, Ginoo, sara. Kung kami, Ginoo, mawala na ining kalibutan na we cannot disciple others. We cannot share the gospel anymore. Lord, help your people of God to understand it's a privilege to serve you. Na doon niya mga kalag na makaadto sa langit because you are using us, O God. Lord, help your people, O God. They came forward, they prayed, Lord, bless them. In Jesus' name I pray, amen.